Muli kayo nagbabalik sa Boy Kape TV, mga kaibigan. Sa video ko na ito, ipapakita ko ulit yung pangatlong test dito sa power station. So ito pa rin yun. Dito kasi sa clip na to is sinacharge ko pa siya sa power supply. Kung familiar kayo dito sa step up, yun po, 150 watts yun. Tapos nilagyan ko na siya ng socket kahit wala pa yung inverter nya, kasi binubuo ko pa yung inverter nya. And nagtatry kasi ako mag-build ng inverter. Yan, 13 volts siya. So unang-una, lalagyan ko muna siya ng pan. Ito yung maliit na 12 volt exhaust fan. Tinanggal ko yung kwadradong casing. So ayan, yung pan nandun na. So nakakabit siya. Yan. Wala pa siyang capacitor dito kasi nilagyan ko to ng capacitor, mga kaibigan, para hindi nabibigla yung 12 volt pan na pang exhaust. So once na binuksan ko kasi to, gagana na rin siya. So yung LBD lalamig na yan. Yan, narinig niyo yung exhaust fan. Yan, ganyan siya ka-loud. Pag pinatay ko naman, patay din siya. Pag binuksan ko, mag-automatic on. So sa switch siya nakadepende. So dito, mga kaibigan, is it's time na nga para i-discharge to. Ayan. So naka-on yung LBD. Yung oras natin nandyan, no. So yung kanyang voltage is nasa 12.5. kasi nga walang ano yung kanina So nag-discharge siya kusa. Nagpantay-pantay na siya. Ayan, 12.3. So tandaan nyo na lang yan, mga kaibigan, kasi gabi to. So ginagamit ko kasi yung DC fan yan. Yan, nagsimula tayo sa 12.3. At ito na nga, alas 4 ng madaling araw, nagising na ako. 11.7 na siya, solid na yan. So nandun na siya sa stage na talagang battery power na. Kasi yung kanina pa nasa ano siya, 13 volts, nasa floating charge kasi siya. Ito yung actual na voltage ng battery talaga. Pantay na sila lahat, solid na yan. Umabot pa talaga ng ano to mga alas 12 ng tanghali. Yan o. Nilagyan ko na siya ng separate na switch, mga kaibigan. At dito di ko na naipakita yung capacitor. Yan o, kung mapapansin nyo, umiikot. Yan. So yan siya, working na lahat yung circuit nya. Kulang na lang talaga nito inverter. Kaya lang naman kasi naging importante yung mga ganito ko ngayon, kasi uso kasi brownout talaga. At dito 11.5. Ayan o, alas 12 na to na tanghali. So solid na state of charge to sa battery lithium ion. Normal lang naman mag jump yung lithium ion, lalo na pag nasa floating charge siya na 13 volts o mas mataas pa.
still ginagamit ko pa rin dito yung DC fan. Walang hinto to. Buti na lang hindi siya hindi siya nag overheat, kasi pag nag overheat yung mga ganito, hindi na talaga ikot, solid na talaga yan. At ito, malapit na siyang ma-discharge. So syempre hindi na natin maabangan yung kanyang discharge o yung pagkamatay niya, kung hanggang anong oras siya. Kasi yan, naka-charge pa ako niyan. Hindi na natin maabangan kasi sobra, hahaba to. Ibis na may clean video na lang. Ang importante lang naman dito is yung magagamit natin ng maayos yung ating ginawang power station, tsaka napapakinabangan talaga. So makakatulong magtipid. Oo, makakatulong naman ito magtipid. Lalo na kung meron tong solar panel na sarili. O meron siyang solar panel na 100 watts. Pwede siya dito. Makakatipid na po kayo nun. Kasi nga tower to, mga kaibigan, tower. Meaning pwede nyo siya lagyan pa ng mga battery pack, kasi yung pinaka ilalim niya, yung pangatlo siguro gagawin ko rito parang external battery or fix na rin muna. Basta yung main unit mataas yung capacity kaysa doon sa mga external. Ganun kasi yung plano ko talaga, pero gagawa ko ng video nun para sa inyo, para makita kung makakatipid ba talaga, lalo na sa paggawa, sa pagbuo. Kung halimbawa kung gusto nyo utal-utalin, ayun, magagawa nyo kasi DIY naman to